Hola queridos amigos, buenas tardes desde Santa Cruz, Bolivia. Kamusta na po kayong lahat? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng videos. Lately, yung mga na-upload ko is yung mga cooking na lang muna. Okay, so medyo nahihirapan ako ngayon kasi meron akong isang bagay na pinagtutuunan ko ng pansin sa ngayon. Okay, so ngayon medyo nagkakaroon tayo ng panahon para makapag-vlog. So actually, itong gagawin ko na ito is actually before January pa sana ko ito gagawin. Pero lumipas na ang January at February, papatapos na ngayong February. So ngayon pa natin nagagawa. So yun nga, kasi medyo busy tayo, ano? So anyway, ngayon pa lang hapon na ito is, ang gagawin ko is magbabasa ako ng mga comments ng ating mga subscribers, mga comments nila a few years ago, and then we will gonna try to answer yung mga questions nila na andito, at magsha-shoutout na lang tayo sa mga sulit nating mga subscribers. Okay, so magsisimula tayo dito kay Nikki's Life. Okay, Nikki's Life 9793. This was 1 year ago, so last year ito. Sabi niya, sana mag-post ka ng mga pinakamagagandang lugar dyan. More post yung mga spot places na pwede naming mapuntahan. Okay, so parang itong comment na ito is, anong video ba to? Nakalimutan ko na. Basta, gusto niyang mag-post ako ng mga tourist spot, yung parang ganun, yung magagandang lugar. Okay, so, unfortunately, hindi ako makakapag-post ng mga touristic places dito because hindi naman kami nagta-travel all the time. Okay? So, malabong mangyari yun. So, if possible, if it's possible for me to take some videos and pictures of some touristic places, gagawin ko ho iyon. But like, all the time na magpo-post ako, hindi ho kami nagta-travel, lalo na ngayon na medyo busy yung buhay-buhay namin, ano. Pero kapag dito lang naman around the city, like for example, the plaza, palagi kaming pumupunta doon sa plaza, yung may maraming mga pigeons, yun. So, yun lang yung touristic spot or place na pwede kong maipakita sa inyo because that's very, popular or touristic, very popular place talaga or spot, yung yung plaza na iyon. So, dun lang kami pumupunta palagi ng anak ko. So, usually, yun yung mga nakikita, yung mga places lang. But, some other touristic places na, for example, sa Lar de Uyuni or the Salt Flats, gustong-gusto kong pumunta dun. Like, super. But, unfortunately, hindi talaga namin magagawa sa ngayon. For many reasons. Unang-una, dahil meron kaming anak, gustong-gusto talaga namin pumunta. Like, we were trying talaga na pumunta doon, pero hindi talaga siya maaaring gawin, lalo na't meron kaming anak. Okay? So, yung may share lang namin sa inyo ay hanggat kaya yung dito lang around the city. But if, for example, a few days ago, sabi ng asawa ko na pumunta naman tayo sa gusto niyang magbakasyon dito, malapit lang dito, sa isang town, okay, sa maliit lang na town, parang gusto niyang mag-relax, okay, so, parang naisipan niya lang siguro na, mag-relax, to release some stresses, okay, so, gusto niyang pumunta kami doon, 4 hours by car lang naman, so, hindi namin kailangan mag-bus, pero gusto niyang pumunta, at saka maganda daw doon, very, very quiet, and maliit lang na town, and gusto niyang magstay doon at makapagbakasyon kami. But, iniisip niya din na meron akong trabaho, kasi nga, meron akong trabaho, diba, na kaunti, like, tutorial classes, kahit lang yon, isang oras, ayaw niyang mag-absent ako. So, kailangan ko rin namang magtrabaho, and I don't know if meron doong internet connection. So, medyo nababahala din siya. So, I don't know if posible kami makapunta doon, but gusto talaga niya. So, tingnan natin, okay? Kung makakapunta tayo doon or hindi. But, yeah. As much as possible, I'm trying to post naman some of the clips lang naman, mga short videos sa aking mga shorts sa aking channel. So, yun lang yung may share ko sa inyo. Like, mga parks or mga plaza, yung mga ganun, So, yun lang. Okay, again, another one is Jenwill Pacquiao 2561. Shout out sa'yo. So, wala siyang sinabi. Yun lang.
Nice experience. Totoo yan sis, hindi pwede dito sa ating Marites. So, I don't know kung anong video tong nag-comment sila, no? But, let's go to the next one. So, yung isa is, si Bisaya yata to. Proud Bisdak. Sabi niya, pero mukhang may pagkakuripot sila, no? Pansin ko lang naman. Ito, naalala ko tong comment niya. Itong comment niya is, nagtanong siya tungkol sa mga ugali ng mga Boliviano. Kasi ito siya is parang mayroon to siyang boyfriend yata. Meron siyang boyfriend yata sa ibang city yun. Cochabamba yata yun eh. Parang Cochabamba yun. So, may boyfriend siya doon. And then, marami siyang mga itinanong sa akin. Tapos sabi niya, parang mukha daw may pagkakuripot yung mga Boliviano. Actually, sa totoo lang, yung unang impression ko sa asawa ko nung pumunta siya sa Pilipinas is sabi ko, kuripot talaga tong taong to. Kasi hindi ko lubos maintindihan sila. Hindi sila katulad ng siguro ng mga Amerikano or ibang lahi na dahil alam nila na ang Pilipinas ay isa sa mga mahihirap na bansa, nagbibigay sila ng pera doon sa kanilang mga girlfriend and ganun. Dito sa kanila hindi. Hindi ho sila ganun. Okay? Kaya nasasabi niyong may pagkakuripot sila, no? Yung first time na pumunta sa Pilipinas yung asawa ko, yun yung unang impression ko. Yung parang nasabi ko na, ano ba to? Parang wala silang kusa na magsabi na eto meron akong pera, bumili ka nito or magdala man lang ng pagkain kapag pumunta sa bahay. Yung parang ganun, parang sabi ko ay parang kuripot tong taong to. Yung ganun yung nasa utak ko dati. Tapos nung pagkadating ko dito, doon ko na naintindihan kung bakit ganoon sila. Okay? Hindi mo talaga lubos silang maintindihan kapag hindi ka talaga nakatira dito sa bansa nila. Kapag hindi mo talaga sila nakilala, kapag hindi mo talaga nalaman at nakita yung kultura nila, yung mga ganon, hindi nyo sila lubos maiintindihan talaga kung bakit sila ganon. But ngayon, naiintindihan ko na. Noong dumating ako dito, doon ko lang naintindihan, kaya pala, ganoon sila. Hindi sila kuripot sa pagkain or ganon, pero kuripot sila sa pera, sa pag-spend ng pera. Kasi sila yung tao na hindi basta-bastang mag-i-spend ng pera sa walang dahilan. Para sa mga luho, yung mga ganon. Hindi sila ganon. Yung pag-spend nila ng pera is dapat pinag-iisipan nila. Ganon sila. Kasi alam nyo, yung buhay dito is hindi rin naman madali. Sobrang hindi madali. Trabaho din sila ng trabaho dito ha. Hindi madali yung buhay dito. Hindi katulad sa ibang bansa na inuras yung trabaho. Okay? Dito, todo kayo din sila. Yes, meron silang pera. Maganda yung average, yung pamumuhay nila nasa average. Okay? Pero, todo kayod. Okay? Like, everyday trabaho yan sila. They are well dedicated sa kanilang trabaho, tapos sa kanilang pamilya. Pero, hindi naman sila kuripot sa pagkain dyan. Hindi naman sila kuripot sa pagkain. Okay? Noong, ano kasi sila, day? For example, sa atin sa Pilipinas. Okay, ito is my personal realizations lang naman. Nung pagkarating ko dito, dahil kasi dati nung ako ay single pa, ako mahilig mag-ukay-ukay. Yung tsinelas, 3 tsinelas. Iba-iba yung tsinelas pag labas, tapos may tsinelas pa sa pag-alis ng punta sa city, yung parang ganun. Dito, dahil, pagkarating ko dito, dahil, hindi ganun yung buhay ko. Okay, hindi ganun yung nakita ko sa asawa ko na, bibilhan niya ako ng 5 tsinelas, yung parang gano'n, maraming tsinelas, hindi. Pagkarating ko dito, talagang isa lang talaga yung tsinelas ko sa loob at labas. Kapag lumalabas kami, isa lang. Kapag nasa loob ng bahay, yun lang din. Okay? Hindi ako bumibili ng damit like every week, walang kahit ukay-ukay, hindi ako binibilhan ng ukay-ukay, yung parang ganon, yung parang iba. Sabi ko, sobrang kuripot naman ng taong to. Gusto ko ng tsinelas dito sa loob ng bahay, isa, tapos gusto ko rin ng tsinelas sa labas ng bahay, isa rin, yung parang ganon ba. Tapos doon ko lang naintindihan, kaya pala, kasi yung asawa ko, kahit alam ko na meron siyang pera, pero hindi siya bumibili ng kanyang tsinelas hanggat hindi talaga nasisira yung tsinelas niya. Okay? Ganon sila. Ganon siya. Hindi yan bumibili ng damit all the time kapag hindi naubos yung damit niya, kapag hindi niya naman kailangan bumili kasi meron naman kahit 5 lang yung damit niya, 5 lang yung mga damit niyang pangbahay, okay na sa kanya.
Oo, hindi yan bumibili dun sa kahit ukay-ukay pa yan, o hindi yan bumibili sa mga mall ng mga damit na mga ganun all the time kung hindi niya kailangan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na hindi naman kailangan pero bumibili tayo. 5 yung tsinelas natin, meron pa tayong mga sapatos, ang dami nating sapatos, yung parang ganun. Yung wala na nga tayong makain pero bumibili pa tayo ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Kaya pagdating sa mga emergency, pag may nagkakasakit, wala tayong pera kasi wala tayong naiipon. Dito sa kanila, hindi. Kasi, gumagastos lamang sila kapag kinakailangan talaga. Like, if mapunit na yung tsinelas, kapag nasira na, okay, bili tayo. Yun na. Tapos, bibili ka ulit, hintayin mo munang masira yung tsinelas, tapos bili ka ulit. Ganon sila dito. Kaya, when it comes to emergency, mga may na-ospital o kailangan ng pera, meron silang pera. Kasi meron silang ipon. Kasi hindi sila maluho, hindi sila katulad ng sa atin, sa Pilipinas, although hindi naman lahat. Hindi katulad sa atin ba na hindi pinag-iisipan. Yung parang, gusto ko tong bilhin, kahit wala naman sa budget, ay talagang bibilhin mo. Kasi baka nag-sale kahit hindi naman kasali sa budget. So ayun, instead na makapag-save, hindi na na-save kasi nabili na dun hindi mo naman talaga kailangan. Yung parang ganun. Dito sa kanila hindi. Kaya dun ko lang na-realize na, kaya pala. Okay? For example, yung anak ko, kailangan ng bagong damit dahil may activity sila sa school. May pera yung asawa ko kasi nabilhan niya dun sa mall ng magandang damit para sa school. Kasi may naitabi siyang pera. Kasi may pera siya. Ganun. Doon sa atin minsan, hindi natin nabibili yung kailangan ng ating anak, yung pangangailangan ng ating anak kasi nauuna natin yung iba na hindi talaga kailangan kaysa sa kaysa sa mag-save ng pera. Hindi sila masyadong maluho talaga. Simple lang yung mga lalaki talaga dito, day. Yun yung mga napansin ko. Simple lang talaga yung mga lalaki dito. Hindi sila yung maluho na mga tao. So, kaya parang napagkakamalan mo silang may pagkakuripot. Yun yung na-realize ko ngayon. Yung when I look back ba, bakit kaya ganun? Yun yung na-realize ko, kaya pala. Ganun. So, parang ngayon, natutunan ko na maging ganoon na rin. Parang na-adapt ko yung ganong klaseng pag-iisip bitaw, yung mindset na ganoon. So, punta tayo sa, parang napahaba na yung kwentuhan natin, na punta tayo dun sa isa. Hello pala sa iyo, Ma'am Proud Bisdak. Okay. So, punta tayo sa isa. Kay Ma'am Agnes Agustin. Love watching your vlogs. My BF is from Cochabamba. Boyfriend niya is from Cochabamba. Sabi niya, now I know how's your life in Bolivia. Always watching here in Los Angeles, California. Thank you. So, matagal na to. This was 1 year ago. Okay, so si Ma'am is my boyfriend from Cochabamba. Usually, yung mga nakaka-chat ko, or yung mga nagme-message sa akin, usually, yung mga boyfriend nila is from Cochabamba. You know what? I love Cochabamba. Super. Gusto kong tumira doon. Nung nakapagbakasyon kami doon, ng 3 araw yata, yung from Friday. 5 araw. 5 araw yung bakasyon namin doon. Tapos, pagbalik namin dito, sabi ko, gusto kong tumira doon sa Cochabamba, sabi ng biyanan ko. Pero, nandito yung trabaho. Walang trabaho doon. Pobre doon. Yung parang ganun sinabi niya. So, kasi itong city na ito, Santa Cruz, nandito kasi yung mga trabaho talaga. Alright, so punta tayo doon sa next naman, Proud Bisdak. Bisaya siguro to kasi nga Proud Bisdak, diba? Sabi niya, may idea ka sa cost of living sa Cochabamba. So, siya yung my boyfriend yata na taga Cochabamba. So, nagtanong siya ng cost of living. So, sabi ng asawa ko, the cost of living sa Cochabamba is katulad lang naman dito sa city na ito. Actually, this city, itong Santa Cruz, is the most expensive city of Bolivia. Is it right? Malat? Santa Cruz is the most expensive city in Bolivia? Yeah, right? Okay. So, this is the most expensive city. Pero sabi niya na ang cost of living sa Cochabamba is katulad lang din naman dito sa atin kung depende sa trabaho ng asawa mo o boyfriend mo doon. Depende lang kasi Boliviano din naman yung pera doon. Pero may mga ibang bagay doon na very cheap
meron ding mga bagay doon na katulad lang ng presyo dito, hindi lahat, sabi niya. Kasi sa pagkakaalam ko, nung pumunta kami doon, pumunta kami sa department store, okay, or sa supermarket. May mga bagay doon na nakita kami na mas cheaper. Meron ding mga bagay doon na katulad lang ng presyohan dito at medyo mataas pa sa presyohan dito. So, depende. Hindi naman lahat ng bagay doon is mahal o barato. Okay? So, depende yun sa iyong pamumuhay din. So, next one is eto. Si Leona Filipina. Makaka-relax ka kung sa Pinas ka dahil may magbabantay ng anak mo. Kung ako lang din, gusto ko tumira sa Pinas sa atin, kaya lang gusto ni husband ko dito, walang magawa. Oh, sabi niya, mas makaka-relax ka sa Pilipinas. Totoo yun, kasi doon may maraming magbabantay ng mga anak natin. Dito, iba nga yung kultura nila, iba yung pamamaraan din nila. So, mahirap manirahan dito kapag meron ka talagang anak at dito ka talaga, mag-aanak ka talaga dito, no? Medyo mahirap yung adjustment mo dito. So, next, kaya kung may pagkakataon na umuwi kami para magbakasyon, kainin ko lahat yung pagkain na na-miss ko. Ako kahit ngayon pag na-miss ko family ko doon, umiiyak ako. Ay, huy, alam nyo, ganun yung pakiramdam ko dati talaga nung ako baguhan pa lang. Hanggang, ilang taon ba? Until 2 years, hanggang nakapanganak ako talagang grabe yung iyak ko talaga dahil sobrang iyak na iyak. Talagang naho-homesick ako talaga doon. At saka postpartum pa, di ba? So, sabi niya, dito, iyo lahat sa atin, pwede mong sabihin sa nanay mo na pakibantay anak mo or sa kapatid mo, may gagawin ka. Minsan, hindi ako makapagluto kung umiiyak anak ko. Gusto niya kinakarga lagi kasi masama pakiramdam. So, sabi ko sa inyo, doon, maraming magbabantay. Doon, pwede tayong, pakibantay dito, hindi. Hindi sila ganon. So, ganon talaga ang buhay. Ganon talaga. Wala tayong magawa kasi nandito yung asawa natin, priority natin yung pamilya natin. So kahit na anong gusto nating umuwi ng Pilipinas, mahihirapan tayo, lalo pat meron na tayong mga anak. Sobrang hirap yun. Minsan sinasabi ko sa asawa ko na kung ako ay walang anak, siguro nasa Pilipinas na ako ngayon. Kaya sabi niya, talagang blessing in disguise daw na nakapag-anak kami kasi nga nanatili ako dito. Kasi syempre gusto nila, yung mga Boliviano, syempre gusto nilang manirahan dito dahil nandito yung pangkabuhayan, nandito yung trabaho nila. Hindi nandito yung opportunity nila. Kapag sa Pilipinas sila, wala silang opportunity, 'di ba? So kaya gusto nilang usually pag nag-retire na sila, gusto nila doon sa Pilipinas kasi doon mas cheaper yung pamumuhay doon kaysa sa dito. So, yun yung gusto nila. Pero, for the meantime, dahil nagtatrabaho sila, gusto talaga nilang manirahan dito. So, yun yung sa kanila. Ay, by the way, ito si Leona Filipina. Alam nyo, meron din siyang YouTube channel. So, if you want to... She's from Cochabamba. As far as I know, meron siyang YouTube channel, Leona Filipina. Tapos, hanapin nyo siya. Please subscribe on her YouTube channel. Nagbablog din siya about her life, family, travel. And then, hindi na siya masyadong nakakapag-upload ng videos kasi kami ay nakasubscribe din at inaabangan din namin yung mga videos niya, especially yung mga travels nila. Please subscribe on her YouTube channel, Leona Filipina. Okay. Sabi niya dito, may isa pa siya. Ako din, miss na miss ko na family ko. Tapos, ang pagkain sa atin, ito, lalo na yung pagkain sa atin, Zay. Kasi, lalo na kapag nabuntis ka dito, tapos nag-crave-crave ka ng mga Filipino food, naku, Zay, sobrang hirap talaga. Kahit magto 2 years na ako dito, minsan naho-homesick pa rin ako. Yes, matagal talaga yung adjustment nyo dito, dahil hindi talaga, 1 month nakapag-adjust na ako, talagang grabe. Matagal talaga yung adjustment nyo dito kapag dito talaga kayo manirahan. Kaya, mas maganda na makakakilala ka talaga ng ibang Pilipina para paminsan-minsan ba, bibisitahin ka at makapagbanding kayo, hindi ka masyadong mahu-homesick. Yun talaga. Sabi niya, dito pala ako sa Cochabamba, sana balang araw makikita tayo dito or dyan. Oh yes! Opo naman, makita tayo. Oy. Gusto ko siyang ma-meet personally. Sa totoo lang. Mabait to si Leona. Hindi ko pa siya nami-meet pero parang mabait siya. Tingnan nyo yung mga videos niya. Makikita nyo yon. Sabi niya, ito, si Cleo Mary Barrios 5226, 11 months ago. Ang mga bata madali matuto kahit 4 na language pa yan.
manood ka ng mga vlogger sa Netherlands, sila Waray in Holland, marunong mag-English, Tagalog, Dutch ang mga anak niya. Kasi yun ang sabi sa kanila ng mga friends nila. Okay. So, para sa akin, actually nanonood ako ng mga vlogs ni na Inday Garnet, okay, sila Waray in Holland, pinapanood ko yun. And I know, sobrang talino ng mga anak nila, no? Nag-English, Tagalog, Dutch, nakakaintindi day. Pero alam nyo, iba't iba kasi yung mga development ng mga bata. Okay. And para sa akin, medyo mahihirapan ako dyan kasi gusto ng asawa ko na English at Spanish lang yung lengguwahe namin. Kapag kinakausap ko ng ibang lengguwahe like Bisaya and Tagalog, ayaw niya. So wala akong magawa doon kasi gusto niyang dalawa lang muna na lengguwahe para hindi malito yung bata. Pero yung anak ko naman is natututo yan ng mga Bisaya na mga words. Hindi totally anong tawag dito, Bisaya grammar or Bisaya sentences, pero nakakaintindi yan at saka natututo siya kasi minsan nagbibisaya ako dito kapag wala yung asawa ko. So, ang natutunan niya, alam niya ba nung magsabi ng baho, alam niya yung baho, alam niya yung lubot, alam niya yung hala, gumaganon siya. So, yun yung mga alam niyang words because yun yung mga naririnig niya sa akin. Okay, pero kung magsasalita ako or tuturuan ko siya ng Bisaya, hindi po yun. Lalo na dito yung asawa ko kasi ayaw niya. Proud bisdak. Yung husband mo ba sis maalaga sa'yo? Yes, maalaga naman yung asawa ko sa akin. Kapag nagkasakit ako, nagluluto yan. Nagpapainom ng gamot, nagbibigay ng gamot sa akin. So, maalaga naman sila. Lalo na nung pagkarating ko dito, palagi yung nagluluto every weekend. Nagluluto yan ng, parang yung stress reliever niya, yung ganun. Every weekend talaga nagluluto yan siya. Tapos, tinatanong ako, anong gusto mong kainin ngayon? So, lahat ng mga nire-request ko, kahit Filipino food pa yan, niluluto niya. Ginagawa niya ng paraan talaga. Kaya natututo siyang siya. Kaya yung sinasabi ko na siya nagluluto ng Filipino food at ako Bolivian food, it's because yun yung ginagawa namin. Anong gusto mong kainin? Tapos niluluto ko. Yung parang ganun. So, palagi kong request sa kanya, syempre Filipino food, tapos siya naman Bolivian food sa akin. So, parang baliktad. Okay? So, maalaga naman sila. The most important thing is, hindi ka naman pinapabayaan, hindi ka naman ginugutom. Yun naman ang importante, So, next one. Ito si ma'am. Ang ganda mo sis, hawig mo si Julia Montes in some angle. Hindi ako maganda. Ano na to? Julia Montes na nabinat na yung pagmumukha ko ngayon. So, sabi niya, yes, I agree, mahirap ang adjustment. Ako, nagka-Filipino friends after 2 years. Ingat lagi. The same sa akin. Nakahanap ako ng Filipina dito 2 years after yata yun, noong nakalipat na kami dito. Noong nakalipat na kami dito, doon ako nag-start na nakakita ng isang Pilipina. Isa lang yun. Tapos siya na yung nagpakilala sa akin doon sa ibang mga Pilipina. Kaya may nakilala akong ibang Pilipina. Yun yung simula noon. Pero sobrang hirap maghanap dito ng Pilipina sa una kasi hindi naman maraming Pilipino dito. Tapos yung pagmumukha pa ng mga Pilipino is para lang ding mga Boliviano. Okay, so hindi mo talaga masasabing, ay, Pilipino to, unless maririnig mo talaga silang nagtatagalog. Okay, so, next one, what is your opinion about Bolivia? This is Tony Martinson. Nasagot ko na tong kanyang katanungan at meron na akong video dyan. Ito, Leia Say Owet. Sino ba to? Leia Sayowet. Tiyaga ka gusto niya lagi organize at malinis ang bahay niya. Kailangan ang sipag. Yes. Kailangan talaga masipag tayo syempre because responsibilidad nating mga babae o mga asawa o mga nanay na panatilihing malinis ang bahay, alagaan ng mga bata. Yun naman, Ito si Julieta in Cabo. Hello, how are you there? Hello po. Shoutout sa inyo. Filiviano TV. Hello. No, she is Filiviano TV because she is Filipina and her husband is Boliviano. So, Filiviano. So, Filipino. Okay, so natatawa ako dito nung una ko siya nakita kasi yung sa kanya is Filiviano kasi Filipina siya tapos Boliviano. Kami naman ho is Bolipino. Ang nakaisip nun is yung asawa ko, Bolipino kasi Boliviano, Filipino. So, Bolipino. Okay, so nakakatawa. Ito, meron pang isa si Lourdes Amosco 993. I'm a new subscriber from the Philippines. So hello po, shoutout sa inyo. Kamusta na po kayong lahat? Eto, isa pa, Christine James. Hello, interested po ako sa mga video nyo. Pinapanood ko yung mga places at kung anong way of life ba meron sa Bolivia. So, actually kasi marami talaga sa ating mga Pilipino hindi alam
kung ano ba talaga, kung ano ang pamumuhay, uri ng pamumuhay ng mga Bolivian dito sa bansang ito, anong kultura meron sila. Kaya yung mga ipinapakita namin is yung way of yung pamumuhay dito, uri ng pamumuhay, kung ano yung kultura. Yon. So, hello po sa inyo. Filipiano, proud Bisdak here. O Bisaya nga siya. Pero nasa Amerika na siya ngayon. Ito si Filipiano. She's in America. Kusog mo ka unog patata sa maya. Uy, kumakain sila ng mga root crops dito. Yes. Kaya nga, meron akong ipinapakitang, diba, anong tawag nito, pagkain or sabaw na may balanghoy. Meron silang soup na balanghoy dito, guys. Masarap na may karning baka. Masarap siya. At hindi ko alam kung bakit hindi natin yun naisip sa Pilipinas na napakadami nating balanghoy. Masarap yung mga pagkain nila dito. To tell you honestly, kahit mga root crops pa yan, masarap. Okay, Christine James, please give me some tips paano makapunta dyan. I think na nasagot ko na to. Meron akong video dyan. Ito, Pinas Sarap Abroad. I feel you. Noong mag-isa pa ako sa lugar ng asawa ko, ang boring. Tapos, I don't talk their language pa. Nakaka-depress talaga. Buti na lang talaga kalat ang Pilipino sa mundo. Yes, sabi ko sa inyo, hindi lang dito, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, may maraming mga Pilipino talaga na nade-depress at naho-homesick because of their situation. Hindi siya yung akala nila na madali yung pinagdaanan mo, madali lang yung pamumuhay mo at adjustment mo dito, hindi ho yun. That is not the truth behind it. Sa andaming struggles din namin dito, kung yung mga nakikita nyo is yung happy moments lang na pinopost namin, hindi ho ganun ang realidad ng buhay dito. So, hindi lahat ng mga nakikita nyo on social media is what it is. Okay? Lourdes Amosco, tama nga mag-vlog ka, at least malibang ka at malayo ka ng... Yes. Ito is isang libangan namin, and also to share some tips and share the cultures and the way of life ng mga tao dito, Lourdes sa Mosco, Marilu ang name ng kapitbahay ko na andyan sa Bolivia. Okay, so sino mang nakakilala nitong si Lourdes Amosco or si Marilu na taga Pilipina, isang Pilipina na nandito, shout out sa inyo, hello po, merong nakakilala sa inyo. Eto pa, Sheila Maandig. Hello ma'am, ano po requirements going to Bolivia from Philippines? Less 90 days lang ang stay. So, ang requirement, so one day ago, siya nag-message sa akin. So, ang requirements going here, passport. Dapat meron kang passport. And then, tickets. Dapat may return ticket ka rin, especially kung tourist ka dito, ikaw ay isang turista lang naman dito, dapat may return ticket ka talaga. And then, kung may mag-sponsor sa'yo, dapat meron kang letter of invitation. Merong sinasabi doon na dapat may sketch ka sa bahay nila. At dapat may sapat kang pera to stay here. Kung wala ka namang sponsor, wala kang family or relatives dito or friends na mai-stayhan, pwede kang mag-book ng hotel reservation, tapos i-print mo yun, dalhin mo yun, kasi hihingan ka talaga ng accommodation nila kung saan ka talaga mag-stay. For example, nung ako ay dumating dito, ang naalala ko is tinanong yung asawa ko, kahit na mag-asawa na kami, pagkarating namin dun sa immigration officer, sinabi ng asawa ko na asawa ko ho siya. Pero tinanong pa rin yung asawa ko ng immigration officer, saan siya titira? Saan daw ako titira? Sabi ng asawa ko, sa bahay ng nanay ko. Kasi doon nakatira yung asawa ko. Wala siyang sariling bahay. Doon siya nakatira sa nanay niya. So, sabi niya, sa bahay ng nanay ko, okay, sige. Ikaw yung mag-ano sa kanya? Yes, parang sponsor. Yeah, yes po. Parang ganun. So, yun yung naaalala ko. So, kahit na mag-asawa na kami, itinanong pa rin kung saan ako titira. Much more siguro kung ikaw ay magiging turista lang dito. So, dapat talaga ikaw ay maging handa sa iyong accommodation. Okay? Kung tatanungin mo kung paano gawin yung letter of invitation, maraming mga sample noon, ikaw na ang mag-research noon. Okay, so yun lang naman. So shout out sa inyong lahat na mga nag-comment. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-message sa akin at sa patuloy na nanonood ng aking mga video. So yun lang, maraming salamat. Until next time. Have a great day. Bye! Ciao!